Maraming nagsasabi na ang swerte ko daw at nakakilala ako ng tao na parehas kami ng gusto. Ganda! Nasa palayan kami tapos tabing ilog. Solid. At marahil tama nga kayo patungkol doon. Dahil simula nga na nakasama ko si Jai sa mga adventure ko, ay sobrang daming magagandang bagay ang nangyari sa aming dalawa. At ang makapaglakbay kasama si Jai ay isa sa pinakamasayang alaala na nagawa ko ngayong taon. Siyempre kasama ko ang aking napakagandang asawa. At bilang mag-asawang mahilig maggala ay samahan nyo kami sa panibago na namang adventure namin dito sa Luzon. Pero bago lahat yan, ito muna ang mga naging ganap dito. So what's up guys? Ngayon, aalis na naman kami ulit ni Chris. And pupunta na kami ng Manila para maghanap ng lupa. Ayan. Ng property. Pero kasi kami na-ispatan. Oo. Installment property lang yun guys. Ayan. Pero parang over baggage kami. So guys, mawawala nga kami dito sa mini house namin ng ilang mga araw. Siguro buwan pa nga kami mawawala, and kung nakita nyo nga kung babalikan natin yung unang time kung paano namin nabuo tong mini house na to, parang napakaliit na bahay, and tingnan nyo naman kung ano na itsura niya ngayon. And syempre nabuo namin ni Jaya na magkasamang dalawa bilang mag-asawa na ngayon, na dati kong niligawan at nisnab pa ako na napakaraming kwento. Pero ngayon nga, habang binubuo namin ang mini house na to, meron na naman tayong panibagong project dito sa Luzon. At ngayon nga naghahanap kami ng installment property dyan sa Luzon kasi mayroon kami na ispatan sa Tagaytay, pero hindi namin sure kung mura lang bang lupa dyan, kung kaya ba namin. Kaya mag-i-scout lang kami ni Jai doon sa Luzon ng mga ilang araw, and meron tayong project na aatinan doon. Kaya abang-abangan nyo lang yung mga video namin, kaya samahan nyo kami sa adventure na to. Bye-bye! Bye-bye! Hoy! Ay, bye-bye, naglalaro. Bye-bye. Bye-bye na Harutaki. Bye-bye guys. See you around. Bye-bye. Taki boy, bye-bye. Love you. Bye-bye. Bye-bye mini house. Bye-bye. See you sa susunod ulit. Ozamis Airport. Going to Naiya Terminal 3. Halos kada buwan ay nagtatravel kami ni Jai sa Luzon. At ngayon nga ay pabalik tayo doon para sa isang project na ginagawa namin ni Jai. Ito na, nandito na tayo sa nag-check-in na kami. Hihintayin na lang namin. Lunchtime na, nakakaramdam ako ng gutom. Ang hirap maging gutom pag may dugo. Nakaka-high blood. Isa na rin yung asawa ko yung nagbibigay ng high blood sa akin guys. Galing niya. Alam niyo guys, ang galing-galing niya magluto. Gabi. Kasi alam niyo yung ingredients ba para pakuluin ako ba? No? Natatawa na lang talaga ako pag dinudugo si Jai dahil sobrang dali nga niyang matrigger kahit sa napakaliit na bagay. At ngayon nga na timing pa nga ang red days niya sa flight namin papuntang Luzon. Not be connected to any device while you are on board. Put all your big bags in overhead bin compartments and your small bags under the seat in front of you. Guys, baligtad yung pansin. Nandito yun. Nandito yun. Nasa likod yung Sama ko kayong brand tag na sa likod. Pagbulsa ko ba? Pagbulsa ko nandito, pabaliktad. Kalimoy. Baligtad yung bulsa niya. So ngayon guys, dito kami sa Tagaytay. And naghahanap kami ng installment property. And titignan natin kung makakahanap tayo ng installment property dito kasi wala pa kaming idea, pero we hope na makaano tayo. Inquire. Right? Inquire na. Ganda! Pero guys, alam nyo ba, dito kami nag-first date ni Chris. First date. Dito ko siya unang kinahas.
So, ayun guys, dito sa pinuntahan namin. So, pwede siya pang dating spot. Pero medyo may pagka-pricey siya guys. Hindi ba pricey? Pero kung talagang gusto nyo ng privacy, ayun na lang. Kasi pang privacy and konti lang yung mga tao dito. And depende lang actually, depende. Kasi baka na-timingan lang namin na konti lang yung tao. Pero yung pagpasok nyo dito, sobrang ganda. Maganda pag-camping tulad niyan. May nagka-camping, family camping po siya. So guys, dito kami una nag-date sa Tagaytay. Yes. Dito ko una nakilala at na-meet si Jai noon. Nung ano pa, Student pa student pa siya. Yeah. Doon siya nag-aaral dito sa Tagaytay. Kaya dito kami una nagkakilala, dito ko siya unang na-meet. And syempre, sobrang crush ko pa siya noon. So ngayon, hindi mo na ako crush. Ano na lang, kasi asawa ko na, mahal ko na. Sobrang mahal ko na ngayon. Dati sobrang crush. Ngayon, sobrang mahal. Talaga. So ngayon guys, papunta tayo ngayon sa Benguet. And ngayong experience namin ni Chris, ngayon lang ulit kami nag-commute. Kaya naninibago kami sa kasi yung last commute namin ni Chris, parang galing pa kaming San Franz noon. And wala pa kaming sasakyan, wala pang motor. Yung motor ko pa lang yung And ngayon, dito sa Cavite, nag-commute kami ngayon. Nakakatuwa lang kasi ang daming tanong ni Chris kung may conductor ba daw dito. Of course meron. Akala niya na mas high-tech ka dito sa Luzon eh. Anyways, so ngayon pupunta tayo ng MOA kasi dun yung meet up ng mga May mamit kami hikers. artista. Oh yeah, may mamimit rin kaming artista din. Piso challenge. Ito yung hint, Piso challenge, baby. Naglalakihang mga gusali. Grabe, ang daming ano dito. Sayang, saan tayo? MOA. MOA tayo kasi hinihintay natin yung mga hikers din. Mga kasabay. And guys, meron kaming mamimit ngayon. Yung nagpapa-piso challenge dati na umikot din. Nag-tour din siya para mabuo yung pera para sa mga batang may cancer. Recently, na-issue siya guys. Pero kahit na ganun, nabawi niya naman yung issue kasi nalaman talaga ng taong bayan ang totoong istorya kung bakit nangyari yun. And ngayon mamimit namin siya. And sino kaya yun? Yung nagpapa-piso challenge. Hindi ko siya masyado nasubaybayan, pero nasubaybayan ko yung issue. Yung issue lang yung subaybayan. Ala, si Idol boy. Idol. Kuya, Yan, oh. hello po. Hello po. Hello po. Bango mo naman. Bago Kuya. na nakakaya. Hello po. Nice meeting you po. Guys. Pinapanood ko po kayo, guys. Hindi, sa totoo Mas lang. pinapanood kita. Nagulat nga ako na, kilala niyo raw ako. Oh, shit. Kaya- Piso challenge pa lang, men. Grabe, salamat. Piso challenge. Salamat, Piso man. challenge. watch sa YouTube. Wow. Lagi ko nakikita na lagi siyang nakasubaybay sa'yo. Thank you. Isa ako sa mga basher mo eh. Di ba? Joke lang. Paring Chris and Maring Jai, kakakilala ko lang sa kanila ngayon personally. Tatanong ko lang sa inyo, paano nyo ba nasabi na kayo na? Yung nakita ko yung pinaka bad side niya, pero tinanggap ko siya. Oh, tapos parang Kaya parang Kaya- nakita ko na, saka nasabi ko na siya na kasi lahat din ng parang downside. Alam Nakita niya rin. tapos tanggap niya. Kaya parang nasabi ko na, ito siya. ah, Ikaw, tatanungin kita ngayon. ano yung tanong? baka mahirap yung tanong mo Paano mo nasabi na? Wala na, hindi ko na nga nasabi kasi naiwalayan ko nga pare. Wala, pero honest, yung hindi ko alam yung story, doon ako pumabor sa babae. Sabi ko, ang pangit na ginawa ni Adam. Sabi ko, wala X na to si Adam. Diba sinabi ko sayang? Sinabi niya sa akin. Pero buti sinabi mo yung reason. Kailangan Doon kami na-enlighten. lahat, no? For the longest time, di ko naman nainisip magsalita. Kasi nga, with what I know, parang hindi ko rin alam kung paano ko siya sasabihin lahat. Mahirap din kasi. Parang tas nung sobrang fresh pa siya, hindi ko ma-comprehend eh. Pero yun, kasi dahil din apektado na rin yung livelihood ko. Tapos parang tuloy-tuloy pa siya. Sa sobrang daming Kinailangan ko. Tsaka kasi syempre dahil nga ito yung buhay natin eh. Yun din na-realize ko. Ito yung buhay natin. So parang me not taking what should I do, not doing what should I do. Parang sinasabi ko na okay lang mawala sa akin yung pinaghirapan ko. So after 5 hours na biyahe natin guys, so dito na tayo sa Ilocos.
guys, ano lang kami, day hike lang. So, nakakabitin para ikutin itong Ilocos. Siguro sa susunod, kung dumating ang ating dream car at dumating na siya, subukan natin ikutin ang lugar dito sa norte. And sa ngayon, let's go na guys. Ngayon nga ay na-invite kami ni Jai na sumama sa isang adventure dito sa Ilocos Sur dahil dito daw matatagpuan ang isa sa pinakamagandang waterfalls dito sa Luzon. Hi guys! So ngayon, nandito na tayo paakyat sa Awasen and kasama natin yung Lakbay Gabay. Nakaka-excite na kasi nakikita lang namin ito sa social media. Ngayon, maaakyat na namin ni Chris. So, good morning guys. So, ito nakasakay kami sa isang jeep. Ito yung aming, isang oras na itong biyahe na ito eh. Kasama natin ang Lakbay Gabay, si Kuya. Hello. Si Kuya King. Dito ka sa harap po. Yan. So, ba? Sure. Seryoso? Doon pa tayo sa taas na. Medyo malayo pala. Bigyan ko Ganda ng kayo t-shirt pagka nakuha ko sa Monday. Dito lang naman kayo, di ba? Oo. Bigyan ko kayo. Sige, solid. And ito yung ilog dito guys, tingnan nyo yung ilog. Itong tubig na to, galing na to sa waterfalls doon. Tingnan nyo naman kung gaano aganda rin dito. Ang ganda rin ng spot dito, kahit kung taga dito ka, may spot na eh, no? Pwede na to, no? Nakakatuwa lang tignan dito kasi iba rin yung nature dito sa norte, sa Luzon. And kung makikita nyo yung mga kabuldukan dito, nakakatuwa lang rin. And sa susunod, iikutin natin to ng may sasakyan na private na para marami tayong mapuntahan kasi pag naka-joiner tayo, medyo konti lang talaga. Let's go! Para makarating sa Awasen Waterfalls, kailangan nyo sumakay sa isang jeepney na nakalaan na para sa mga turista. Isang oras din ang biyahe papunta doon. Pahirapan din ang daanan papunta dito, kaya mahirap din ipasok ang ibang sasakyan dito. It's alright. Uy, nakakalula pala to. No? Oo nga eh. So ayan guys, dito na tayo. Tumatawid na tayo ng tulay at nakakahilo pala pag nakatingin lang tayo sa camera. Ganda! Nasa palayan kami tapos tabing ilog. Solid. Maging vlogger guys. Kailangan may magandang angle lagi. Hindi pwede lagay lang ang camera dyan. Parang pagiging artist lang to guys. Kailangan may creativity and art. Di ba? Taray. Pare-pareho lang yung sinabi ko. So, kung pupunta kayo dito guys, napaka-relaxing lang yung lakad. Nasa 45 minutes lang. Pero depende pa rin sa paglalakad mo. Lasing ka lang. Ay!
Ang gwapo mo naman! Nagtataka siya, bakit natin dito tayo? At ayun, flat lang yung nilalakad yun guys. Konti lang siguro yung paakyat. So, ang kadalasan na lalakarin mo lang ay patag lang. So, hindi kayo mapapagod na lang. Pero, kailangan nyo pa rin syempre magdala ng energy bar. Or, kasi morning sila pumunta dito. So, nagbaon kaming pang breakfast, burger, ganun. And water, of course. And, etong makikita nyo. So, morning pa rin, guys. Early in the morning. I don't know what's the time. Pero, napaka-relaxing. Napakapayapa nga ng lugar na to para pasyalan. At habang binabaybay nga namin ni Jai ang lugar na to, ay mabubusog ka na talaga sa mga makikita mo. Napakaganda ng tanawin at nakaka-relax talaga. Grabe, ang laki niya. Mababaw ang tubig, so makakatawid pa. Pero lakas ng flow niya, no? Yung pag-flow sa water, lakas na sayang. Yo guys! Narating na natin yung isa sa pinakamagandang waterfalls dito sa Luzon. At sabi nga ni Kuya, ito yata yung pinakamagandang waterfalls dito sa Luzon ngayon. Pero meron daw ngayon magsi-season na isang waterfalls, sa kalimutan ko yung pangalan. At nandito nga kami ni Jai. Ito siya guys, oh. Sobrang laki niya. Wala na maliit dyan. Oo. Sobrang laki ng waterfalls na to, oh. Grabe, grabe. Excited na kami na makita to sa mas malapit. Kasi medyo pababa yung daanan, no? Parang Tinago Falls ba? Sobrang laki, no? Ay, hindi Tinago Falls ang katulad sa falls. Parang yung pababa ba? Parang Tinago Falls yung pababa. Tama. Medyo mahaba-haba pero sobrang laki ng falls guys. As in, puntahan nila to. At after nga ng mahabang biyahe at lakarin, ay narating na rin namin sa wakas ni Jai ang Aw-Asen Waterfalls. Isa na ata to sa pinakamagandang waterfalls na napuntahan naming dalawa. Halos matutulala ka na lang talaga sa ganda ng kalikasan dito. Ang Aw-Asen Waterfalls nga ay may kakaibang ganda na pwede nating mapagmalaki sa mundo. Hello guys! This is Chris. And Jai! And ngayon guys, nandito na nga tayo sa waterfalls. Dito sa... Saan nga tayo? Saan? Nakalimutan ko yung lugar. Nawala sa vlog ko kasi sobrang ganda ng view ngayon. Nawala kami sa ano namin. Pero napakaganda ng waterfalls na to. And sobrang majestic na tingnan. And ngayon guys, nandito kami. Aw-Asan. Aw-Asan Waterfalls. Tama. Aw-Asan Waterfalls. And guys, nandito kami. In-enjoy namin ang napakagandang kalikasan na to. Siyempre, samahan nyo kami sa adventure na to. Kasama ang Lakbay Gaway Travel and Tour. And sila po dahil sa kanila kaya naging successful yung journey namin dito sa Aw-Asan Waterfalls. And guys, tingnan nyo naman kung gaano ka-peaceful dito, napakaganda. And sobrang thankful kami ni Jai kay God sa opportunity na binigay sa amin na makita na naman ang napakagandang kalikasan na katulad nito. Kaya yun. Sa dinami-dami ng waterfalls na napuntahan na namin ni Jai, masasabi ko na pasok ang Aw-Asen Waterfalls sa may pinakamagandang waterfalls na napuntahan namin. Payapa at napakaganda nga ng lugar na to para ma-relax ang iyong kaisipan. Pero sabi nga ng tour guide namin dito, minsan daw napupuno ng turista ang lugar na to. Kaya swerte daw namin dahil nakatsyempo kami na onti lang ang tao ngayon.
Puntahan natin yung gitna, guys. Oh my gosh, ang ganda rin pala dito. Wow! Minsan napapaisip ako na ang swerte talaga namin ni Jai. Dahil nasasaksihan nga namin ang mga ganitong klaseng kalikasan. Dahil nga sa hirap ng buhay ngayon, onting mga tao na lang ang may kakayanan na makapag-relax at makapunta sa mga kalikasan na katulad nito. We can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? So hello guys, so ngayon dumaan ang van. Itong aming mga kasama dito sa LU. And first time namin ni Jai magaway dito ang part na to. Lalo na dun kanina sa pinuntahan nating waterfalls. Sobrang solid ng lugar. Medyo nakakapagod sa biyahe dahil van nga, tuloy-tuloy yung biyahe, tuloy-tuloy yung adventure. Pero ito kami ni Jai, nasa LU kami. Oo, nandito na kami. Hindi ko alam ano bang meron dito sa LU. Ngayon ko lang narinig to, guys. Kasi ang dami rin nag-comment yung nag-post kami. Sabi daw, punta kayo sa LU. Ano ba meron sa LU? Na-search mo to Alam Dagat. ko Ang ganda ng dagat nila. Ay, talaga? Oo. Tira mo yung outfit namin, pandagat ba niya? Kumain nga muna kami ni Jai dito sa isang karinderya dito sa LU. Dahil nakakapagod nga rin ang mahabang biyahe at adventure. Marami nga ang naliligo dito sa LU. Maraming mga turista ang pumupunta para pumasyal at maligo dito. Pero para sa akin, sakto nga lang ang ganda ng dalampasigan nila dito. Marahil dahil na rin sa dami ng tao na pumapasyal dito. Pero ganun pa man, maganda pa rin ang sunset nila dito. At napakadami pang activity na pwede mong magawa sa lugar na to. Ngayong gabi nga ay sinundo kami ng kaibigan kong napakalupit pagdating sa motor. Guys, sinundo kami ni Back! May idol. May sakit. May COVID pa ako. At si Ate Jaira. Uy, Ate Jai. Jai na lang. Uy. Parang gabi rin yung last time ba? Yung vlog natin gabi din. Oo. Pero ngayon, nagpaampon kami sa kanilang bahay. Okay, so atong idol. Pinaka-idol ko sa lahat ng mga videographer. Ang Bobby naman. Hindi, ano lang ako. Meow-meow lang. Nakitulog muna kami dito sa kaibigan namin dito sa Quezon dahil dito na nga kami naabutan ng gabi. At nagkataon nga na malapit lang ang bahay nila mula doon sa pinagbabaan namin galing sa van. So pwede tayong kumuha dito? Dakot ka lang, piatos. 10. Hello po. Then guys, nakaabala kami dito. Dito na lang ako nagamit. Oo, dyan. You know, nandito na po kami sa bahay nila. Hello. Hindi ko akalain na yung bahay namin na pupunta sa YouTube. Okay. Sige, lang. Kaka-nature trip nga namin ni Jai ay nakakapanibago na talaga ang ganitong sistema. Ang mabuhay sa napakadaming mga bahay at punong-puno ng gusali. Dahil nga nasanay na rin kami ni Jai na tumira sa tahimik at napakalayong lugar. Ayan guys, papunta tayo ng Tagaytay. Kasama natin sila Jong. Ayan o. Okay. And si Jai. Hi! Uy!
Tumulong na kami sa kanila maghanap ng lupa dito sa Tagaytay, guys. Yes, installment property. And we hope na makahanap tayo dito. At maging successful. Saan? Nasa pasok. Lupa to. Ayun, lupa sa paso. Ang dami, mamili ka dyan. Ano, malaki. Ito. Ayan, ang daming mga lupa o mga soil na. Nakasako na yan, oh. Asa plantita dyan. Asa plantita, makakabili tayo pag maka-install tayo ng lupa. So, hintayin natin. Let's go, guys. Bye! At dahil matatagalan nga kami ni Jai dito sa Luzon, kaya kailangan namin maghanap ng temporaryong matutuluyan. At dito nga namin napiling maghanap sa lugar ng Tagaytay, kung saan dito kami unang nagkita. Nag-inquire nga kami ni Jai ng mga lugar na pwedeng maupahan. Dahil nga baka abutin kami ng taon dito sa Luzon. Pero uwian naman kami sa Mindanao paminsan-minsan. Dahil ayaw din ni Jai na malayo sa mga anak niya sa Mindanao. Dito okay. Pwede. Eh, kanino po ito? Ay, sa inyo po to? Oo, sa amin to. Sa father ko actually. Okay po. May access ka rito, but pwede ko naman ganun. Actually, gated to eh. It's like here. This is it. Pero same price rin po siya. Yes. Okay. Same price. Ay, ito na po siya. Ito na yun. Look. Sorry, medyo may film na konti kasi hindi naka-flash eh. Okay. This is your small CR and small, and it's really very small. Okay lang po. But if this will do to you guys, kasi you have may konting sanas ka, and this is your... So mag-hike kami ngayon. May mga kasama tayong mga people. Nandito sila sa van. Sila kuya and everyone. Pero later na lang. Later ko na lang silang papakilan. So ngayon guys, umpisa na natin ng pag-hike sa Mount Batulaw. So guys, nagsisimula ng aming hike. It's early in the morning. Pero around 4 AM na. Palpak kami. Wala kami headlight. Kasi biglaan din tong mga hike natin dito sa Luzon. Kaya hindi kami preparado. Pero may headlight kami guys. Nawala na sa isip namin. Sa mukha kami. And may mga kasama kami ngayon. Kasi sumama tayo sa kanila. Para masaya naman. Para iba naman. Nandito si Ironheart guys. Si Ironheart. Si Kuya Adam. Si Kuya Jong, si Ate Jai, and everyone. Paano kay Jong? Sige nga, madulas ka nga isang beses lang. For the vlog lang. Kulit talaga. Hi, ate. Hello. Ulo, ang puti ah. Ano ka? Ano? Against the light? Hindi. Reflects the light. Hello, sayang. Lakas ng ilaw namin. Lakas ng ilaw. Guys, yung mga kasama natin. Hello, Sir Adam. Hello po, guys. Napaka-pogi niyo sa personal. Yes, thank you. Yes. Ito po yung mga kasama natin. Si Iron, Iron. Dito sa Mount Batulaw, sa hindi inaasahang pagkakataon, napakaganda ng lugar na ito. Perfect ito para sa mga baguhan pa lamang. Kaya ito sa lugar na ito, Mount Batulaw, napakaganda mo. Panibagong araw, panibagong pagkakataon na naman para magpahinga kasama ang kalikasan. At ngayon nga, target namin akyatin ang Mount Batulaw dito sa Batangas. At may mga kasama nga kaming mga ilang content creator, director, at mga kaibigang nakilala lang namin sa lugar na to. So guys, nandito na kami ngayon sa Mount Batulaw, pero medyo malayo pa kasi papunta pa tayo doon sa may mga pags na bundok. And sobrang ganda ng umaga ngayon para simula ng umaga na to sa hiking. Siyempre kasama ko ang aking napakagandang asawa sa journey na to, kaya samahan nyo kami sa hiking na to. And meron tayong mga friends na kasama ngayon, sila Kuya Jong and Jai, si Kuya Adam, and si Ironheart, and siyempre yung team ni Kuya Adam. And ngayon sobrang saya namin na may experience ng ganitong kagandang buhay ang makapag-hike ngayon. So samahan nyo kami sa adventure na to, kaya let's go. Okay guys, ang liwanag na guys. Ayun o. Baka basic lang yung ano nila dito guys, pag hike nyo. And halos straight nga lang yung dinaanan namin. Pero yung mga gantong oras na, kung maririnig yung
paligid. Puro mga ibon yung maririnig nyo. Pakinggan nyo. Diba? And tingnan nyo yung mga view dito kasi masyadong malawak at mabundok. Diba? Akala mo naman di kami nag-hike ni Chris eh. Pero yun yung may mga kasama tayo. Sila Adam, sila Kuya Adam, sila Ironheart, and sila Jong and Jai. And of course kami ni Chris and Jai. Para naggayaan na makapag-hike kami. At ayun, hindi naging drawing ang mga pinagplanuhan pa namin noon. At natuloy na. Grabe nga naman ang kalikasan dito. Kung ganito nga ang araw-araw na bubungad sa'yo, ay talaga namang hahaba ang buhay mo. Pero ang makasama at makita ang taong pinaka-importante sa'yo ay isa sa pinakamasayang pakiramdam na pwede mong maranasan habang ikaw ay nabubuhay sa mundo. Biyaya ng Panginoon na makita nga namin ni Jai ang kanyang mga nilikha, mga obra na naukit sa haba ng panahon. At sa aming paglalakbay sa bundok na to ay isang experience talaga na hinding-hindi namin makakalimutan. Ganda na. Mababaw. Mababaw. Yung last hike natin kasama sila Papa, sila... Hingay ka mababaw. Hindi si Papa, ano to? Papa, sila Mama Jo. Oo. Sa si Papa... Culago, Mount Culago. Sino si Papa? Papa. Hala ka! Nalimutan natin pangalan ni Papa. Anong mga nakikita nyo aso ito ya? Cobra, sawa. Cobra? Anong klaseng cobra? Yung malapad ang ulo. Yung mahaba? Opo. Hindi King Cobra, Philippine Cobra nakikita nyo? Opo, Philippine Cobra yun. Yung mahaba, yung itim? Opo. Shemay. Ito sabi natin kanina, wala dito. Pero kasi, di ba, umiiwas naman yung mga ahas. Pag may dumadaan. Papainit mo. Pero wala namang since dito, umakyat. Wala namang nabalita ang nakagat dito. Wala namang. Okay. Kadalasan saan nyo sila nakikita? Dito sa daanan? Opo, gawa pa nagpapainit po. Ay, nagpapainit. Pero anong oras sila minsan? Alas 11 AM po. Alas 10. Basta po matindi na yung init. Pag matindi na init, lumalabas sila sa daanan. Kaso ng King Cobra talagang aggressive. Ang Philippine Cobra. Ay, King, no? King? Banakon, yung banakon, guys. Talagang medyo aggressive ng habol. Pero feeling ko naman sana wala naman na. Ang isa nga sa nagpaganda sa lugar na to, syempre ang mga kaibigan na kasama namin sa adventure na to. The story starts 1848 on the Ides of March. Jackson Merriweather, born into the tether, to work the land and never live to see it die. He had a better plan, to be a Union man, to make a run across that Mason-Dixon line. He heard tell about the railway underground, running through the night and always northern bound. When I go, I'll die free in a place where I belong. Virginia falling, Pennsylvania, you're gone. Mainit kasi medyo late na kami nag-hike, guys. Dahil puro kami stop para mag-video and mag-picture. And naabutan kami ng sobrang... Hindi ba sobra? Naabutan lang kami ng init. At pababa na pagante. Oo, kasi ngayon lang nangyari sa amin to ni Chris. Kasi mostly yung hike namin, umaabot kami ng 6 na sa taas. Ngayon, medyo, ano na, kailangan ko nang maghubad kasi kahit bala na mangitim. Mas okay mag-hike na nalalamigan yung katawan. Hindi yung kulub ba? Hindi ka makahinga ng mayos. Tara, let's go. Okay na. Tara na, guys. Tahimik ako.
Nagtatanong sila ako, okay ba ako? Okay lang ako. Basta alam ni Chris pag nag-hike kami, tahimik ako kasi pinipreserve ko yung energy para dun sa taas ng peak or dun sa taas ng summit, sa summit mismo, may energy tayo para makapag-video and makapag-picture. Diba sayang? Oh! Mataas to sa kaliwa ah. Kaya pa, baby? Yes. Kamusta yung hike? Mainit na. Sa tingin mo ano to? Ilang kung out of 10? Kaya siya pag madaling araw pa. Early. Yung hindi kayo maabutan ng ano ba, sikat ng araw. Kasi dapat sunrise yung sasalubungin eh. So ngayon, medyo mabagal yung lakad kasi nakakaramdam ka ng init. And thank you Lord, may hangin. Ayan. So akit tayo. Habang palapit nga kami ng palapit sa peak ng Mount Batulao, pahirap naman ng pahirap ang daanan dito. Dahil nga mabangin at napakadelikado ng lugar. Onting mali mo lang ay pwede ka nang mapahamak. Pero dahil nga sa kagustuhan naming matapos ang bundok na to, kaya ito nga kami patuloy pa ding lumalaban at sinusubukang akyatin ang bundok ng Batulao. Nasa peak 11 na kami guys. And mukhang nagugutom na ako kasi may lugawan sila dito at marami pang mga menu kung aakit kayo dito. Makakatuwa kasi may mga lutong ano sila, pagkain. So, let's go, kain tayo. Hintayin natin. Ayan na yung kubo. Kain tayo, sayang. Kain tayo. Pagdating mo nga sa peak 11 ay may mga tindahan na pwede mong makainan. Sakto nga lang ang presyo nila at hindi overpriced. Hindi kagaya ng ilang mga bundok na naakyat din namin. At pagkatapos nga namin kumain ay sinubukan na naming akyatin ang peak ng Mount Batulao. May kakaibang feeling talaga pag natapos mo nang gawin ang isang bagay. Mahirap man pero sobrang sulit talaga. Mawawala talaga ang pagod mo pag makita mo ang lugar na to. We conquered, guys! Dito na tayo sa Mount Batulao, sa summit. At makakit na tayo dito. Grabe. Ay, sunog na tayo dito kasi late na kami nakaakyat. At dito na nga natapos ang isa na namang episode natin dito sa Luzon. At samahan nyo pa kami ni Jai sa marami pang paparating na adventure dito sa Luzon. At kung napasayangan namin kayo sa simpleng video na to, please click the subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video namin. Kaya hanggang sa muli, paalam!